Trending na naman ang gymnast at 2024 Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo. Ito ay matapos siyang mag-post ng pictures mula sa kanyang trip sa Korea. Agaw pansin kasi rito ang suot niyang crop top na naging dahilan ng pambabatikos sa kanya. Marami ang nagdududa sa kanyang tunay na kasarian, habang ang iba naman ay pinagtatawanan ang kanyang fashion choice. Bukod kay Carlos, marami ng male celebrities ang sumubok sa ganitong style at pare-pareho rin silang hindi nakaiwas sa negative comments. Pero bakit nga ba sa simpleng pagsakay sa ganitong fashion trend, mabilis kine-question ang kanilang pagkalalaki? Paliwanag ni Dr. Virginia Aguilar, isang gender and society professor, may dahilan kung bakit ganito ang reaksyon ng mga Pilipino. There's a very strict divide between what a man and a woman should look like. And if you think about who bashed Carlos Yulo, it's most likely the males who thought that hindi ito yung representative ng lalaking Pilipino. Bigla kang nag-crop top, bigla kang nag-bag ng pambabae, bigla kang nagpantalon na, di ba, yung the high waist. And I think there was a lot of disappointment na you cannot wear that because you're our symbol of what the modern macho Filipino man looks like. Sa kabila ng ganitong pananaw, dapat daw i-celebrate ang katapangan ni Carlos na i-express ang kanyang sarili, kahit na may mga nanghuhusga sa kanya. He earned that right. Hayaan mo siya. It's also not hurting other people. In fact, it's educating all of us. Tapos in the case nga of Carlos Yulo, you're the epitome of the modern Filipino who's really great in terms of your performance in the athletic field. At the same time, he's not very tall. So ganyan ang Pinoy, di ba, na height. Pero look at what he did. So, marami siyang na-shatter kasi ng mga stereotypes. Dagdag pa ni Prof, hindi na bago ang crop top bilang fashion trend sa kalalakihan. Noong 80s nga, maging athletes at muscular men ay nagsusuot nito. Dahil sa pambabatikos, nagiging malinaw daw na nagpapakita pa rin ito ng mas malalim na issue sa ating lipunan, gaya ng toxic masculinity at diskriminasyon sa LGBTQIA+ community. I think that it's actually a step backward. Parang ang mga malalalim na mga issues ng how we should be very accepting of other genders, parang medyo bumalik siya ng ilang steps. Sa kabila ng pambabash, marami rin ang sumusuporta kay Carlos at naniniwala na dapat inormalize na ang ganitong kasuotan anuman ang kasarian. Ang ilan nga ay nakisabay pa sa trend at nag-post ng kanilang outfits na inspired kay Carlos. Payo naman ni Prof sa mga gustong i-explore ang kanilang fashion pero nag-aalangan dahil sa mga pwedeng isipin ng ibang tao, huwag matakot na i-express ang sarili sa paraan na magpapasaya sa kanila. If that is something that you are very proud of, if that is something that defines who you are, kahit mataba ka or sobrang payat, should be fine. Lahat naman tayo ay buhay, lahat tayo na-impluwensyahan, lahat tayo pwedeng mag-experiment. And I think people who do that, they're going to discover how fun they are, how great they are. Yung mga taong they're defined by stereotypes, marami silang na-miss. If they're happy the way they are, well, that's fine. But life is very short. You've got to find out what would make you really be the best that you can be. And if being a fashion icon, just like what Carlos Yulo did, why not? Kaya natin ang mga guys na maghanap ng kanilang how they can best present themselves. So, good for Carlos.